kailangan mo siyang tanggalan ng kampante kapag nagloko. Yes. Hindi nyo ba alam mga utol na napaka-importanting bagay po kapag marunong kang magtanggal ng kampante sa partner mo? Kasi yung kampante ay isa po ito na nagpapalaki or magpapamihasa sa partner mo. Once na hinayaan at saka hinayaan mo lang ito, or kapag mas lalo mong pinapalaki yung kampante niya. Yes, napaka-importanting bagay po nito na huwag nating baliwalain. Kaya nga may naiiwan, kaya mga may naluloko, kaya nga din na merong nababaliwala dahil kapag kampante ang binibigay mo sa partner mo. Yes. Kaya nga sila nagkakaganito din, yung mga partner ninyo. Dahil sa binibigay ninyong kampante. Kumbaga pa, kapag makakaramdam siya ng kampante, or labis-labis or sobra-sobrang kampante, ay hahantong at saka hahantong talaga na magloloko siya, iiwang ka, or mawawalan ka ng value sa taong ito. Kasi kapag sobrang kampante na yung mararamdaman ng partner mo, mawawala na po siya ng takot sa'yo. Kaya nga kampante, kaya nga mas lalong nakakampante. So ngayon kapag mawawala na siya sa'yo ng takot, ang kasunod po niyan, asahan mo. Magloloko na po yan or iiwang ka. Oh. Kasi nga, wala na siyang takot na kahit ano man yung gagawin mo. Wala na siyang takot na kahit mawala ka. Wala na siyang takot na kahit kung ano pa yung sasabihin mo sa kanya. Wala na siyang pakialam. Kasi nga, sa sobrang kampante. So ngayon, ano ba ang dapat nating gagawin kapag ito na nga yung nangyari na niloko ka na ng partner mo, iniiwan or binabaliwala kasi nga dahil sobra-sobra ng kampante yung meron sa kanya. Which is, kung tawagin natin is comfort zone ng partner mo. Kailangan po nating lumabas sa comfort zone ng partner mo. Kailangan natin siyang tanggalan ng kampante. No, sa mga hindi pa dyan naloko, kailangan talaga utol na huwag kayong magbigay ng labis na kampante sa mga partner ninyo. Sa pamamagitan na rin sa sasabihin ko dito mamaya. No? So una nga sa lahat, paano ba tayo lumabas sa comfort zone ng partner mo? Sa pamamagitan na kailangan ay huwag mo lang ibigay yung lahat-lahat ng kagustuhan niya. Lalong-lalo na sa mga nagloloko dyan or sa mga niloko na. And then halimbawa ako yung lalaki, niloko kita. No? Kung niloloko kita sa ngayon, and kapag binibigay mo pa lahat-lahat ng kagustuhan ko, wala. Hindi mo ko matatanggalan ng kampante. So like I said kanina, no? Once na hindi mawawala yung kampante neto sa akin, ay mas lalo kitang maluloko. Mas lalo kitang mae-echopera. Mas lalo talaga kitang mababaliwala. At saka, mas lalo kang liliit sa paningin ko. Yeah. Kasi, may mga ngilan-ngilan ako nakakausap na ganito nga yung ginagawa nila. Na kapag naluloko na sila ay mas lalo pa nilang binibigay yung lahat-lahat. Kuya Kiko, kailangan kong ipamukha sa kanya na ako ito yung lahat-lahat na nagbibigay sa kanya para hindi talaga siya mawala. Pero yung hindi mo alam, mas lalo mo lang palang pinapahirapan yung sarili mo. Mas lalo mo lang pinapalala yung sitwasyon. Mas lalo mo lang din pinapatagal na lokohin at lokohin ka pa ng partner mo. My God. Yes, utol. Totoo po yan. No? Sa dami-dami na namin na nakakausap, based sa realidad ng mga pangyayari, based sa studies, no? And psychologically, is yung magiging cause and effect kasi sa mga partner natin kapag mali yung mga ginagawa natin or yung tinatrato natin sa kanila is ito nga, no? Which is namimihasa. Mas lalong lumalaki yung ulo. No? Kagaya na rin kay Patrick and Biko. Di ba kung nababalitaan ninyo, bakit niloko pa siya ng lalaki? Kasi nga, ang ginagawa ni babae ay todo bigay sa lalaki. Kumbaga pa, mas lalo siyang pumapasok sa comfort zone ni lalaki. Kaya ang nangyayari, pagdating kay Patrick is nakakampante ng nakakampante. Na isa nga doon sa tumatak sa isipan niya na, uy,
ginagawa ng babaeng ito lahat-lahat sa akin. So ibig sabihin, ganito ako kaimportante sa kanya. Kaya humantong na nakapag-isip yung lalaki, siguro kahit magloko na ako ay patay na naman yung babaeng ito sa akin kasi ginagawa niya nga lahat-lahat para sa akin So ibig sabihin, mapapatawad pa ako. Yeah. But unfortunately, no, hindi nga siya napatawad or hindi na siya tinanggap. So maganda rin yung ginawa ni Miko actually. No, malaking impact po yun kasi pagdating sa lalaki ay malaking panghihinayang po yun or pagsisisi sa kanya someday. No, not unless kung baka malay natin tatanggapin lang din naman siya ni Miko balang araw. Yeah. So but ito na nga, balik tayo sa topic. No, kaya nga may mga naluloko kasi nga dahil din ikaw mismo ay nagpapaabuso. So kailangan nating lumabas sa comfort zone niya. Kagaya nga din sa ngayon kung halimbawa naluloko ka na. No? Niloloko ka na as of today or nakaraan pa sa may mga ganitong situation, kailangan talaga nating lumabas sa comfort zone ng taong ito para matanggal natin yung kampante niya. Sa pamamagitan na, no, paulit-ulit ko itong sinasabi na kapag niloloko kayo and then kapag still nandyan pa kayo, biruin ninyo ha, meron na siyang bago na at the same time is meron pang ikaw. See? So ibig sabihin, kampante ang binibigay mo. Nakakausap ka pa niya, no, nagagalaw ka pa niya, nakakauwi pa siya dyan sa inyo. Yes, comfort zone po ito ng lalaki. So mas lalo siyang makokomportable. Wala, hindi mo siya matuturuan ng leksyon dito. Hindi mo siya mabibigyan ng consequences dito. And hindi mo siya mapapamulat sa katotohanan na ma-realize niya yung halaga mo. No! Kasi andyan ka pa din No, binibigay mo pa lahat-lahat sa kanya. No, versus sa na kung niloko ka man niya sa ngayon and then tinanggalan mo siya ng kampante sa pamamagitan na hindi ka na niya makakausap, hindi ka na niya magagalaw, hindi na siya dyan makakauwi sa inyo, or kung makakauwi man siya is wala ka. No, wala nang naghahain sa kanya, wala nang nag-aaruga, lahat-lahat. And kahit sa mga anak ninyo, hindi niya na makakausap. So ito po yung consequences na binibigay natin sa kanya, na at the same time ay tinatanggalan natin siya ng kampante. Kumbaga pa, lumalabas tayo sa comfort zone niya. Kung ito yung comfort zone niya, yung bilog, andito ka dati sa loob, kailangan is lumalabas tayo. No, kailangan is nandito tayo sa labas para matapyas natin yung sungay ng lalaking ito, ng taong manloloko. Para maisip nyo talaga na, uy, hindi ko na siya makakausap, pati yung anak namin, no, umatras na, no, na hindi na siya inaaruga, lahat-lahat natatanggal or ibig sabihin may kapalit. Until na maisip or ma-realize talaga ng partner mo na nagloko na, uy, ito pala yung kapalit kapag tinutuloy-tuloy ko yung gawain na ito na panluloko sa kanya. Yan, nawawasak na pala yung family ko. Nawawasak na pala yung future na tinayo ko dati. Yes, yung family nga naipundar ko or pinundar ko. Yeah, so mapaparanas or mapaparamdam po natin ito sa lalaki kapag umalis ka sa comfort zone niya. So dito po natin siya matatanggalan ng kampante. Na kapag natanggal mo ito utol, trust me, no, maraming realization na papasok sa isipan ng partner mo. And isa nga doon is, yun na nga, kung ano yung magiging consequences or kapalit kapag niloloko ka niya. Yung maiisip niya talaga is, wala na akong mababalikan, wala na yung anak ko, wala na yung asawa ko, lahat-lahat. And ikaw din dapat, huwag kang matakot kasi yung pagmamahal ay hindi naman dapat yan pinipilit Naku, Yagiko, iniwan ako ng partner ko, hindi pwede to. Come on. Kapag mahal ka ng tao utol, kusa niya na dapat gagawin yun. So ngayong hindi ka naman binabalikan, mas lalo ka pang binabaliwala, ano pa yung rason kung bakit ka dyan nagmumukmok? Para saan? Magmahal ng taong hindi ka naman mahal? Come on, you should wake up. No, kasi kung itutuloy mo pa ito na hindi ka naman minamahal, kaya ka nahihirapan at saka nahihirapan sa ngayon. Kasi mali, no? Mali yung nasa isipan mo. Mali yung pananaw mo. Mali yung paniniwala mo. Okay? So ganun lang po. Lumabas tayo sa bilog. Lumabas tayo sa comfort zone ng taong mas lalong tumataas na yung kampante.
kaya ka nababaliwala. Okay? So yun ang po mga utol, sana'y malinaw sa inyo, and then sa may mga katanungan mo dyan, you can leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin namin yan, lalong-lalo na sa aming YouTube channel, sa pinaka-latest na upload namin. Okay? And then sa may mga gusto ako makausap one-on-one, PM nyo po kami sa aming FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. Maraming salamat, so ingat kayo, God bless and babush! Ayoko nang maulit pa lahat ng sakit na binigay mo't karamdaman. Ayoko